you stored up eternal rewards. So, ibig sabihin, nag-i-impact tayo ng mga eternal na gantimpala. So, kapag tayo'y namumuhay para sa Panginoon Kristo, naglilingkod tayo. Naglilingkod tayo sa Kanya, nagbibigay tayo ng oras, nagbibigay tayo ng mapagkukunan, nagbibigay tayo ng talento, at tayo nagpapatawad. Ito ay nagbabahagi din tayo ng Ebanghelyo at lumalakad sa pagsunod. Hindi ka lang gumagawa ng pagbabago ngayon, ngunit tayo nag-i-impact din ng walang hanggang mga gantimpala na hindi kailanman mawawala. So, ang gantimpala na tayo nagbibigay ng oras sa Panginoon, nagbibigay tayo ng oras para sa ganitong gawain, nagbibigay tayo ng oras sa pagbabasa ng Biblia, nagbibigay tayo ng oras para sa panalangin. Ito yung walang hanggang gantimpala na nagpapakita na nagsisiibig tayo sa Panginoong Jesucristo. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, sinasabi niya sa 2 Timothy chapter 4, verse 8, sabi niya rito, mula ngayon may nakakalaan sa akin na putong ng katuwiran na nagbibigay sa akin ng Panginoon. Ang matuwid na hukom sa araw na yaon, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ang nagsisiibig sa Kanya magpapakita. So kaya nga dito sinasabi sa banal na kasulatan na sumasalamin sa pagtitiwala at pag-asa ni Apostol Pablo, siya ay malapit na matapos ang kanyang buhay sa lupa. So inaasahan siya na putong ng katuwiran, isang gantimpala mula sa Panginoon Kristo para sa nananatiling tapat at sabik sa paghihintay sa Kanya. So kaya nga tayo ay sabik at tapat tayo naghihintay sa Kanya. Ibig sabihin, kapag tayo tapat at sabik na maghihintay sa Panginoon, hindi natin pababayaan yung mga gawain para sa simbahan. Gawain para sa Panginoon. So kaya nga dito sinasabi na, ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa pagtsatsaga at katapatan ng walang hanggang pananaw. So dahil ito yung pagmamahal at pagnanais sa pagdating ng Panginoon Kristo na dapat tayong magtiyaga. So diba minsan, hindi nakakapagod. Hindi nakakapagod, lagi laging nagninilay-nilay. Pero ginagawa natin magtiyaga dahil tayo tapat. Dahil tayo ay binigyan tayo ng 24 hours sa isang araw. So dapat kung tayo'y tapat, sa 24 hours, ilan ang 10% para ibigay natin yung oras natin sa Panginoon. So, di ba, nasa more than 2 hours. So, dapat iyan yung oras natin araw-araw para sa Panginoon. Kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan, ang pagmamahal sa iniibig ng Diyos ay hindi lamang para sa buhay na ito. Ito ay umaalingaw-ngaw sa kawalang hanggan. So, ibig sabihin, hanggang sa tayo mawala sa sanlibutan. So, iyan yung preparation natin. Habang tayo nasa sanlibutan, dapat nagbibigay tayo ng oras sa Panginoon dahil tayo nag-iimbak ng kayamanan sa langit. So, ano yung ating dadalhin sa langit kung wala tayong panahon sa salita ng Panginoon? 100%. Hindi makakapunta sa langit yung mga walang time sa Panginoon. Bible po ang may sabi niyan.